Ang lumutang na whistleblower sa kaso ng mga missing sabungero, nagbigay na ng 10 pangalan ng mga sangkot umano sa pagkawala ng mga biktima. Ayon po yan kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sabi pa raw sa kanya ni alias Totoy na isa sa mga akusado sa kaso, hindi lang 34 na sabungero ang nawawala, kundi maaaring umabot pa sa 100. Nakatutok si Salima Refran. Ang lumutang ngayong whistleblower sa kaso ng mga missing sabungero na si alias Totoy, nakausap na raw noon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sabi ni Remulla, sinabi sa kanya ni alias Totoy na mas marami pa raw ang biktima sa naiulat na 34 na missing sabungero. Bago pa mag-eleksyon, nakausap ko na. Kaya I have a very good idea yung sinasabi niya. And na-vet na namin, syempre the proof of the pudding is in the eating. Basta ang sinasabi niya, mahigit 100 yan, ang biktima. Ang mahalaga, determinado siyang magsabi ng totoo. Yun ang mahalaga sa lahat. Ayon pa kay Remulla, hindi bababa sa 10 mga pangalan ang ibinigay ni alias Totoy na mga sangkot umano sa krimen na kanila na ngayong iniimbestigahan. Marami. Yung mga pumapatay, yung mga dumudukot, basta marami silang binanggit. Inaaral na raw kung paano maaaksyonan ang kanyang mga revelasyon. Sa panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni alias Totoy na itinapon umano sa Taal Lake ang mga labi ng mga pinaslang na sabungero. Titignan natin kung kaya natin i-recover yung kahit na ilang human remains o kaya mga buto-buto sa Taal Lake. Ikinakasa naman ang interagency search effort para mahanap ang mga labi. Pati Coast Guard, susubukan natin kunin para yung diving team nila, tsaka Navy. Kasi mabigat na diving to, freshwater to eh. Hindi to basta-basta. Technical divers talaga kailangan natin. Ang Philippine Navy at ang Philippine Coast Guard handa rin daw tumulong. We have all the equipment, we have the skills to conduct all types of diving operations. Kabilang sa mga nawawalang sabongero ang online sabong agent na si John Ver Francisco at kaibigan nitong si Frank Tabaranza. April 2021 nang mawala sila sa isang gasolinahan sa May Kawayan, Bulacan. 19 na sabongero naman ang nawala sa iisang sabungan sa Santa Cruz, Laguna mula April 2021 hanggang January 2022. Kabilang dyan ang nahulika na nakagapos na si Michael Bautista na nawala noong April 28, 2021. Ang magpinsang sina Maison Ramos at John Paul De Luna na 14 at 18 anyos lang noon, nawala rin noong December 29, 2021 matapos sumama sa mga mananabong. At Eric Legaspi at mga kasama na nawala noong May 11, 2021. Nag-sideline lang po siya magpatuka ng manok. Sali po na yung pamangkin ko nag-aaral para sa maabot yung pangarap niya. Hindi na po niya maaabot kasi po nawala po siya nang hindi namin alam. Hinahanap po talaga namin yung hustisya kung sino pong ang nagpadukot sa kanila, kung sino mastermind. August 30, 2021 nang dukutin sa kanyang bahay sa San Pablo, Laguna ang master agent na si Ricardo Lasco. Ang anak ni Carmen Malaca na si Edgar at mga kasama nawala sa sabungan sa Lipa, Batangas noong January 6, 2022. January 13, 2022 naman nang nakitang isinakay sa van sa Manila Arena sa Maynila ang 6 na sabungero mula Tanay, Rizal. Pakiusap ni Remulla sa mga pamilya, kaunting tiis muna habang gumugulong pa ang investigasyon. Kakausapin ko sila, mag-alala. Bigyan lang ako ng konti pang panahon para mailatag ko na maayos lahat yan. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.